kaliwa, sabihin mo, friend. Friend. Parang totoo ba yan? Parang totoo ba yan? Alright, so before I start, introduce ko muna sarili ko. I'm Roy Anthony Azanyo, mas kilala po Anton. Ano pangalan ko? Anton. Alright, today, ako po yung magbibigay sa inyong new dealer's orientation. Tell you honestly, this is my first time to do it again kasi totoo lang ho, during trainings, normally what I do is wala po talaga akong PowerPoint. Siyempre, gusto ko kasi yung parang ano yung talagang knowledge ko, binabato ko. Pero today, I'll do something different. Kaya sabi nga natin, sa buhay ganoon naman talaga. Tama po ba? Yes. Kung hindi mo pa nagawa, masarap gawin yun. Tama? Yes. Hindi dapat dito yung isang, hindi ka dapat yung klase ng tao na pag ano yung lang nakasanayan yun na. Gusto ko yung every now and then, nagbabago. Gusto mo ba yun? Yes. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, friend, magbago ka na din. Alright, so simple lang, simulan po na natin. Before I start, I'd like to start with something funny. Okay lang po ba yun? Yes. Okay lang po ba magbigay ako sa inyo isang storya? Yes. Gusto niyo po ba ng storya? Yes. Ano gusto niyo? Storya. 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 Yan. Sasayaw na ako. Ready na ba kayo? Alright, so simple lang. Itong story ko is very simple. Ito lagi ko share to every time I do presentations kasi tutuwa ako dito. Meron daw believer at saka non-believer. Anong meron? Believer. Saka kaya i-convert sa negosyo natin, pwede yung positive tsaka negative na tao. Yung positive na tao, yan yung tipong taong lagi sinisigaw niya talaga yung pagmamahal niya kay Lord. Lagi niya sasabi, Lord, thank you very much kasi alam ko nandito ka dahil pro-provide mo. Lahat ng kailangan ko i-provide mo. Lord, thank you very much for guiding me every time may ginagawa ko. Lord, thank you very much dahil araw-araw gising ako. Yung kabilang bahay niya, negative. Yun yung non-believer. Sabi ba naman ng kapitbahay niya, sus, naniniwala ka dyan, eh hindi mo pa naman nakikita yan. Sabi niya, bakit ka naniniwala? Sabi ng believer, simple lang, I believe. That simple yung description niya. Sabi niya, hindi totoo yan. Alam ginawa ng believer, simple lang, natulog. Natulog siya, ginawa ng non-believer, medyo maloko. Ginawa niya, kinabukasan, bumili ng grocery. Anong binili? Grocery. Nilagay niya sa tapat ng bahay ng believer. Eto malupit, pagising ng believer yung kinabukasan, pagbukas siya ng pintuan, meron siyang bags of groceries. Anong meron siya? Bags of groceries. Now, try to imagine, kung ikaw pagising mo, merong bag of groceries sa tapat ng bahay mo, masaya ka ba? Yes. Masaya ka ba? Yes. Ito malupit, syempre nung nakita niya may grocery, tumutuwa siya, sabi niya, Lord, thank you very much, nag-provide ka na naman. Lord, thank you very much, sa'yo ito galing, alam ko. Alam ginawa ng non-believer? Tuwan-tuwa din sa kabilang bahay, sabi niya, sus, hindi totoo talaga ang Diyos mo. Kasi hindi naman Diyos mo naglagay niyan dyan. Ako ang naglagay niyan dyan. Tawa siya ng tawa. Ginawa ng believer, simple lang. Sabi niya, Lord, thank you very much. Hindi lang dahil ikaw nag-provide na itong grocery na to, hindi lang dahil ikaw nagpadala na ito, pinagbahan mo pa yung demonyo sa kabila. Okay? Anong lesson learned doon? Simple lang ho. Si Lord pa nagbibigay sa atin ng blessing, kakaiba. Tama po ba? Yes. Hindi naman lagi kung ano yung ginagawa natin, tatapatan kagad ni Lord yan. Tama po ba? Yes. Hindi pwede effort mo ngayon, merong kapalit kagad si Lord. Correct? Yes. Minsan nagugulat tayo sa mga extremes na nangyayari sa buhay natin. Minsan kung saan pa tayo hirap na hirap, bigla lang dating ang blessing. Tama? Yes. Ngayon, tanongin ko sa'yo, sino dito nahihirapan? Taas kamay. Nahihirapan sa buhay, be honest. Kasi alam mo bakit? Kung ngayon nahihirapan ka, ibig sabihin may ginagawa kang tama. Correct? Yes. At ngayon kung nahihirapan ka, okay lang ba? Papagandahin natin yan. Yes. Kaya sabi ko sa inyo, totoo lang, lagi ko ito share, ang blessings po, kakaiba talaga dumating. Dahil meron kang effort na ginawa. Kahit mga estudyante, di ba minsan magugulat lang tayo, nag-aaral tayo maigi, bigla na lang may darating na padala galing sa ibang bansa, o kaya nanay tatay mo re-regalo ang cellphone. Tama po ba? Nakakatawa minsan pag other ways, kung titignan natin, dahil naging mabait tayo, may blessing na lang din dumarating. Tama po ba? Di ba, kunyari gusto mo ng cellphone, minsan pag tayo mo ng bus, uy, cellphone. Tama? Hindi ho sa inyo yung soli nyo, no? Ito naman, oo nga, blessing yun. Hindi ho blessing yun. Ang tawag doon, kumbaga titingnan lang ni Lord kayo sa soli mo. Pero kung dito na natin, ibang klase sa magbigay. Tama po ba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung tungkol sa negosyo natin. Ayaw mo play? O ngayon, sige, simulan lang natin. Total, ayoko naman din talaga may PowerPoint eh. Pero pa nag-play, subukan lang natin. Alright. Kung titignan natin, sa negosyo ba natin maraming challenges? Yes. Naniniwala ka ba maraming challenges? Yes, one perfect example, totoo lang, hindi naman talaga yung challenges sa labas ang kalaban natin. Ang challenges talaga dito yung sarili natin. Tama po ba? Alright, one thing na enemy natin sa negosyo is simple, fear and doubt. Normal? Yes. One thing kung bakit yung masenso ang tao dahil sa takot, correct? Yes. Minsan nga, kahit sa negosyo pa lang, nag-i-invite ka pala, sabi mo, friend, magnegosyo tayo. Ano kagad sabi ng kaibigan mo, friend, ayoko baka malugi. Tama po ba? Talaga malulugi, tama? Umpisa pa lang, di pa niya alam, lugi na eh. Do you get it? Pero titignan natin, paano ba ma-solve yung fear and doubt natin? Simple. Yung fear, papalitan po natin ng faith. Anong gagawin natin? Papalitan ng?
Faith. Kasi kung titinan mo, ang fear ay gawa lang naman ng tao. Ibig sabihin nga dyan ni Kuya Piwi, Hello. Pasensya na po sila yung mic. False expectation, appealing real. Yun ang ibig sabihin ng fear. Gawa-gawa lang yan ng tao. Alam mo nakakatawa, fear is very contagious. Kasi kung titinan mo, pag sabi nga namin sa Bob, ang katabi mo laging takot. Normally ba, ma-adapt mo yung nakatakutan niya? Siguro example, sino dito nanonood ng horror movies? Raise your hand. Horror movies. Alright. Minsan ba, sir, nanood ka ng pelikulang horror? Ano ba yung napanood mong horror? Madami. Yung katabi mo? Hindi horror yan. Ano mo yan? Ano, sir? Anong isang example mo ng isang horror movies? Ganon. Kung titinan mo minsan, di ba, may mga scenes sa horror movies, minsan sa shower, lalabas yung multo. Pansinin mo, pagkatapos mo manood, kahit alam mo naman dati wala namang multo sa bahay mo, parang feeling mo meron na. Tama? Ito na lang example. Kunyari, kaibigan mo, dumaan kayo sa Balete Drive, pagdaan mo doon, sabi ng katabi mo, kinikilabutan ako. After 1 minute, anong nangyari sa'yo? Tanong, nakakahawa po ba ang fear? Yes, ganun din naman po ang faith. That's why you have to be careful kung sino yung nagsusunod sa paligid mo. Kung titinan mo, pag lagi mong kasama may sore eyes, after 1 week, anong meron ka? Pag lagi mong kasama mga drug addict, after 1 month, ano ka? Addict, pag kasama mo puro negative, after 1 week, ano ka? O, itong malupit, balik na rin natin. Paano kung ikaw yung tipong tao, sinusurround mo yung sarili mo with positive people? Mga payaman na tao, after 1 month, ano ka? Payaman! Kaya dapat, you have to surround yourself with positive people. Ngayon, pati na mo maigi mga katabi nyo ulit? Ayan. Bakit natatawa kayo pag titinin yung katabi nyo, no? Tingnan mo yung katabi mo kasi simple lang ho. Yan po ang isa sa mga pwede maging milyonaryo sa one go kasi simple lang. Araw-araw po ba maraming sumasali? Yes! Araw-araw maraming sumasali? Yes! Pero pansinin mo, onti lang talaga ang umati ng training. Tama po ba? Ibig sabihin, simple lang po, ngayon pa lang, i-congratulate mo yung katabi mo kasi yan ay susunod na milyonaryo ng one go. Tama? Paano ko kayang i-describe na gano'n? Simple lang. Sabi ko nga, attending presentations or attending mga trainings, meron nga po dito mga hindi first-timers, meron dito 4 na pang-5. Correct? Yes. Kasi alam mo bakit tumati ng matin yan? Simple. Yan yung edge kasi, edge mo pagdating mo sa labas. Kasi kung titira natin sa labas, marami bang tanong? Yes. Yung mga tanong na, maganda ba yan? Kikita ka ba talaga dyan? Yung mga ganyan, basically sa mga trainees, doon po natin sinasagot yan. Okay na po ba yun? Yes. Kaya ngayon pa lang, please lang, tanggalin na po natin yung kinakatakutan natin. Kasi bakit ka natatakot? Normally, kasi feeling mo kulang iyong kaalaman. Tama? Yes. Bakit ka natatakot? Kasi feeling mo baka hindi maging maganda yung presentation mo. Tama po ba? Pero simple, kung tama ang kaalaman mo, matatakot ka ba? Yes. O to, example ko na lang para at least mas maging madali. Sino dito may mga hobbies? Raise your hand. Hobbies. Hindi po shota yung lagi natin, yung gusto natin ginagawa. Hobbies. Sino dito mahilig mag-basketball? Taas kamay. Sports. Ayan. Sino dito mahilig magbasa? Wala. Kaya pala. O ito malupit. Sir, anong hilig mo, sir? Pulsam po, ah. Sige, sir. Ano? Mamasyal. So, napasyal ka lang din dito. Sige, harap tayo ng medyo matinong kausap. Sir, meron ka bang hobby? Anong pinaka-paborito mong ginagawa, sir? Mag-gitara. Sir, siguro dahil mahilig ka rin mag-gitara, sir. Sir, pag pinag-usapan pa natin tungkol sa gitara o tungkol sa mga chords, tungkol sa mga notes, kaya mo kaya akong sagutin? Kakabahan ka ba pag pinag-usapan natin tungkol sa gitara? Hindi. Alam mo bakit? Kasi lagi mong ginagawa. Hindi ka kakabahan dyan, it's because alam mo yung ginagawa mo. Tama po ba? Tama. Example na lang, para sa madali kong basketball. Sino dito marunong mag-basketball? Taas kamay. O sir, pag pinag-usapan natin kunyari si Michael Jordan, matatakot ka ba pag-usapan siya? Hindi, kasi bakit? Alam mo siya, correct? Idol mo siya. O kailan siya nag-champion, sir? Next question, please. No? Galing mo talaga. Pero kung titinan mo, hindi naman siya mas natakot kasi kung titinan natin, that is very specific yung tanong ko. Pero pag tinanong ko, sir, magaling ba si Michael Jordan? Marunong ka ba sa mag-slam dunk? Usapin mo ako. Magaling. Pero pag pinag-usapan namin tungkol sa basketball, basic knowledge about basketball, hindi siya matakot kasi alam mo bakit? Yun po ay minahal niya na ginagawa niya. Correct? Ang gagawin natin simple. Yung one bro, gagawin mong hobby mo. Ibig sabihin, ito yung normally mong gagawin. Sabi nga ni Kuya Piwi, kami mga leaders, hindi kami tumatagal ng isang araw na wala kami binobomb. Kailangan araw-araw may binobomb. Kasi bakit? Kasi minahal na po namin itong gawin. Alam nakakatuwa, sa pagmamahal mo sa pagninegosyo to, marami pa tayong pwedeng matulungan ng tao dito. Yes!
Totoo lang, sa everyday namin ito ginagawa. We're not saying everyday may pains tuwing may kinakausap kami. Pero totoo lang, simple. Pag nagsasalita kasi kami, dalawa lang iniisip mo. It's either mag-PE yan o nagpa-practice ka lang. Pwede po ba yun? Yes. Ang nakakatuwa yan, tuwing nagpa-practice ako, gumagaling ba ako? Yes, habang gumagaling ako, next time, pwede bang PE na kausap ko? Yes. Next time, may PE ulit. Yes. Next time, may PE ulit. Yes. Hanggang tuloy-tuloy, hindi ko na mapigilan. Tama po ba? Yes. Bad trip, no? Kasi tanong, tuloy-tuloy ba yun? Yes. Yes, basically nangyari yun kasi nag-practice ka. Correct? Alright. Ano, wala na naman yung PowerPoint ko. Ready na ako. Alright, ito, fear and doubt. Simple lang. Pag meron kang fear and doubt, normally, nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng no actions and no result. Pero simple lang, sabi ko, pag pinalitan ng faith yan, pinaniniwalaan mo, gagawin mo ba? Yes. Pag ginawa mo, pwede kang magkaresulta? Yes. Kasi normally, kung pag may takot ka, nagdududa ka. Pag nagduda ka, wala kang pinag-aaralan. Pag di mo pinag-aaralan, hindi mo gagawin. Tama? That's why, sigurado kang sagot mo, wala kang results. Tama po ba? Alright. With this, actually ito, maganda to, pag-usapan natin to. Normally, we have two kinds of presentations o mga BOMs. Ang ibig sabihin nga pala ng BOM, Business Orientation Meeting. Ano basa? Business orientation meeting. Yan po ang description ng BOM. May mga parts ng BOM, ito isa-isayin natin. Actually, to start with number 1, yung tee-up. Importante to, hindi lang po sa mga big BOMs, especially, importante rin to sa mga table talk. Ang table talk, ginagamit yung tee-up, ganito po yan. Merong speaker, ibig sabihin, yung in-invite mong tao, merong nag-invite, at merong invite mismo, yung kliyente po natin o prospect natin. Normally, ang dapat ginagawa natin, yung nag-invite doon sa speaker, may tee-up doon sa kliyente. Ibig sabihin, kailangan ako i-introduce niya doon sa client. Anong gagawin? I-introduce sa? Client. Dapat yung tee-up niya, ipagmalaki niya ako. Hindi naman dahil sa M-Club member po tayo or what, kailangan ipagmalaki niya yung background ko. For example, ako, ay alam mo ba, ma'am, ikaw kunyari to ha, imagine mo ikaw ako. Alam mo ba yung speaker natin? Ay, napaka-bata pa nun. Nakakatuwa, sobrang bait. Naging milyonaryo na rin yung batang yun. Alam mo, nakakatuwa, nakakatulong din sa mga magulang niya. Ang tanong, yung invite ba natin, magiging interesado kausapin yung speaker? Yes. Yes, kasi normally, ginagawa ng ibang nag-i-invite, baliktad. Ang tiniti-up, yung kliyente. Sabihin ba naman sa akin, ako kunyari speaker, ay, alam mo ba, yung invite ko ngayon, ano yan, manager ng bangko, ay naku, milyon-milyon ng transaksyon yan, mga big time lagi kausap niya, mga doktor, mga ano, big time yan, laki ng bahay, laki ng coach, dami kotse. Anong pakiramdam tuloy na speaker? Paano ko ito kakausapin? Tama po ba? Dapat baliktad, ang dapat tiniti-up yung magsasalita. Kasi sabi mo, ikaw na mismo nagsabi, mayaman, big time, ganyan-ganyan, kailangan makuha natin yung attention niya kung bakit siya makikinig sa akin. Do you get it? O for example, ang speaker mo, hindi naman nagsisimula pa lang din. O di simple lang, let's start with something humble. Pakilala mo yung speaker mo, alam mo nakakatawa. Bago pa lang din to, pero 1 month pa lang sa negosyo, pero after 1 month, alam mo tuloy-tuloy niya talagang ginagawa. Seryoso tong batang to. Pero nakakatawa, may pangarap siya kasi. Ito gusto mo tong makilala to. Kasi alam mo bakit? Doon ko nakuha yung inspirasyon ko eh. Sabi ko, ako may edad na ako, pero siya bata pa, pero may pangarap. Doon ko nagising yung pangarap ko. Kaya gusto ko siyang pakilala sa'yo. Tanong, kahit mayaman siya, willing niya ba akong kausapin? Yes. Yes, it's because of the story. Nga pala, huwag gagawa ng storya. Kasi yung iba gumagawa ng ng storya na, alam mo yung batang yan, gumulong-gulong yan sa kalsada, kawawa yan. Walang ganon. Ang tiyap, yung basically, yung pagkakakilala niyo talaga dun sa speaker. Alright? Hindi naman kailangan lagi nakakaawa. Pero kung titignan natin, pag totoong storya, masarap, tama? Yes. Especially pag nagsalita niya yung speaker, makikita naman niya sa orientation niya. Kung titignan natin, hindi naman dito lahat mayayaman. Tama po ba? Meron dito, katulad ko, nung nagsimula ako, wala rin naman kami. Correct? Yun ang pinakamasarap ikwento. Especially, totoo lang, katulad ng isang speaker natin dito, si John Ray. Ay naku, napakasarap mag-intro ng batang yun. Kasi napakaganda ng story ng background niya. Alam niyo po ba kung saan galing si John Ray? Bigyan ko ng background para sa mga new members. Ha? Bahay. Saan galing? Sa Davao? Hindi. Manila po yan. Nakakatawa story niya. Nagtrabaho yan sa Andox. Sa Andox, anong binibenta? Manok. Tapos, nag-ano rin yan, nag-Kenny Rogers, anong binibenta? Manok. Nag-Robinson's Mall din yan. Sa Robinson's Mall, doon sa grocery. Nagbibenta rin ng? Ang galing niya, ano? Totoo ho yan. After niya, nagpunta pa siya ng market. Tama ba, bro? Market. Sa market, anong binibenta niya? Brief. Hindi ho, brief na. So, sa manok, brief naman, no? Pero, katulad niya, siya yung perfect example na nagsimula ng very humble.
Totoo lang lahat ng binanggit kong mga pinagtrabahuhan niya, below minimum magpasweldo. Tama po ba? Yes. Contractual yung mga yan. Sumisweldo sabihin natin